Bakit ngayon lang, Marco? Bakit ngayon lang, Marco? Ang tanong ni Liana ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila kahit pa matagal nang umalis si Marco sa parking lot. Hindi niya alam ang isasagot. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung bakit niya tinanong. Marahil ay dahil ang ginawa ni Marco sa pulong kanina ay hindi ang Marco na kinamuhian niya sa loob ng 10 taon. Iyon ay ang Marco na nakita niya sa dilim ng silid-aklatan, isang taong puno ng pagsisisi at pasanin. At ang katotohanang iyon ay mas nakakagulo kaysa sa purong galit. Sa pag-uwi niya, ang katahimikan sa loob ng tricycle ay nagbigay daan sa kanyang mga iniisip. Ang pagtatanggol ni Marco sa kanya ay isang bagay. Ngunit ang pag-atake ni Belle ay isa pa. Bakit ganoon na lang ang galit nito sa kanya? Hindi sila magkakilala bago siya pumasok sa Santa Esperanza. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang dumating siya. Ang lahat ng ito ay umiikot kay Marco. Pagdating niya sa bahay, isang tawag sa telepono ang sumira sa kanyang pag-iisip. Ang kapitbahay nila. Ang kanyang ama, si Mang Romy, ay inatake na naman ng matinding pananakit sa binti. Mabilis siyang tumakbo pa uwi at dinala ang kanyang ama sa pinakamalapit na ospital. Habang nakaupo sa malamig na upuan ng emergency room, pinagmamasdan ang kanyang ama na nakahiga sa kama, bumalik ang lahat ng galit. Ang bawat daing ni Mang Romy ay isang paalala ng gabing iyon. Ang bawat gasto sa ospital ay isang dagok sa kanilang munting ipon. Ang pagtatanggol ni Marco kanina ay biglang nawala ng halaga. Ano ang kwenta ng mga salita kung ang resulta ng kanyang ginawa ay heto, nagpapahirap pa rin sa kanila pagkatapos ng isang dekada. Kinabukasan, habang nagbabantay sa ospital, sinabihan siya ng doktor na kailangan nilang hanapin ang mga lumang medical records ng kanyang ama mula sa unang ospital kung saan ito dinala pagkatapos ng aksidente. Makakatulong daw iyon para makita ang progreso ng pinsala nito. Umuwi si Liana sa kanilang bahay para hanapin ang mga dokumento. Sa kanilang maliit na aparador, sa ilalim ng mga lumang damit at kumot, naroon ang isang kahon na halos 10 taon na niyang hindi binubuksan. Ang kahon ng mga alaala mula sa panahong iyon. Binuksan niya ang takip. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa kanya. Naroon ang mga resibo mula sa ospital, mga lumang prescription, at ang medical abstract na kailangan niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon may isa pang bagay. Isang malaking brown envelope. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Alam niya kung ano ang laman nito. Ang mga larawang kinuna ng pulis sa pinangyarihan ng aksidente. Ibinigay ito sa kanila para sa insurance claim, ngunit hindi niya ito kailanman tiningnan. Hindi niya kaya. Masyadong masakit. Ngunit ngayon may nag-udyok sa kanya. Marahil ay ang galit. Marahil ay ang pangangailangang ipaalala sa sarili kung bakit hindi niya dapat patawarin si Marco Reyes. Inilabas niya ang mga litrato. Malalabo, kinunan sa gabi, ang liwanag ng flash ay nagbibigay ng isang nakakatakot na itsura sa lahat. Ang unang larawan, ang kanilang wasak na kotse. Ang salamin sa harapan ay basag, ang pinto sa gilid ng driver ay UP. Napapikit siya. Ang pangalawang larawan, ang kotse ni Marco. Isang sedan na UP rin ang harapan, nakabangga sa isang puno sa gilid ng kalsada. Ang pangatlong larawan, isang wide shot ng buong eksena. Ang dalawang kotse, ang ambulansya, ang mga pulis. Umuulan pa rin sa larawan. Tinitigan niya ito. May kung anong hindi tama. Pinag-aralan niya ang bawat detalye. Ang kanyang mga mata, na sinanay na maghanap ng mga detalye bilang isang nag-aasam na arkitekto, ay may napansin. Sa likuran ng kotse ni Marco, sa may madilim na bahagi ng kalsada, may isa pang sasakyan. Hindi ito gaanong makita. Ngunit naroon. Isang malaking sasakyan. Isang truck. Parang may biglang kumalabog sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ginamit ang camera para i-zoom in ang litrato. Hinanap niya ang pinakamaliwanag na bahagi ng truck na nakuhanan. Ang kalidad ng larawan ay mababa, ngunit sapat na para makita niya ang isang bagay. Isang logo. Isang logo na pamilyar sa kanya dahil nakikita niya ito sa mga building, sa mga tarpaulin, sa uniforme ng eskwelahan. Isang logo ng isang agila na nakadapo sa isang globo. Ang logo ng cruise shipping lines. Ang kumpanya ng pamilya ni Isabela Beld Cruz. Nabitawan ni Liana ang litrato.
Napaupo siya sa sahig, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Hindi. Impossible. Bakit may truck ng mga crew sa lugar ng aksidente? Wala ito sa police report. Wala ito sa testimonya ni Marco. Wala kahit saan. Ang sabi ni Marco noon, nawalan siya ng kontrol sa manibela dahil sa madulas na daan. Iyon ang opisyal na kwento. Iyon ang kwentong pinaniwalaan ng lahat sa loob ng 10 taon. Ngunit ang larawang ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Kinuha niya muli ang litrato, ang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang isipan ay naglakbay pabalik. Ang huling pag-uusap nila ni Marco sa parking lot, ang galit ni Belle sa kanya, ang tulong na ibinigay ng pamilya Cruz kay Marco, ang pananahimik ni Marco tuwing nababanggit ang pamilya Cruz. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, at ang nabubuong imahe ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Hindi ito isang simpleng aksidente. Hinawakan niya ng mahigpit ang litrato, ang gilid nito ay halos bumaon sa kanyang palad. Isang malamig na tanong ang gumapang sa kanyang likuran, isang tanong na nagpabago sa lahat. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Ang litrato ay parang isang mabigat na bato sa loob ng bag ni Marco habang naglalakad siya sa pasilyo ng Santa Esperanza kinabukasan. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang imahe ng truck ng mga Cruz na nakatago sa dilim ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa katotohanan. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Pumasok siya ng diretso sa opisina ni Marco bago pa man magsimula ang klase. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga gamit sa kanyang mesa, nakatalikod. Marco. Sa pagtawag niya ng kanyang pangalan, hindi si Reyes, lumingon ito. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, marahil dahil sa tono ng kanyang boses. Isinara ni Liana ang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit at walang salitang inilapag ang litrato sa mesa nito. Ang wide shot. Ang larawan ng trahedya. Yumuko si Marco para tingnan ito. Noong una, ang ekspresyon nito ay puno ng kalituhan. Ngunit habang tinititigan nito ang larawan, nakita ni Liana ang dahan-dahang pagbabago. Ang balikat nito ay bahagyang nanigas. Ang panga nito ay tumigas. Ang kulay sa mukha nito ay unti-unting nawala. Ipaliwanag mo, sabi ni Liana, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Tinuro niya ang madilim na bahagi ng larawan. Ipaliwanag mo kung bakit may truck ng cruise shipping line sa lugar ng aksidente. Hindi sumagot si Marco. Nakatitig lang ito sa litrato na parang nakakita ng multo. Para kay Liana, ang pananahimik na iyon ay isang kumpirmasyon. Hindi lang madulas ang kalsada, di ba? Pagpapatuloy ni Liana, ang mga piraso ng puzzle ay nagiging mas malinaw sa kanyang isipan. May nangyari. May kinalaman sila dito. Kaya ba sila tumulong sa'yo? Kaya ba ganoon na lang ang utang na loob mo sa kanila? Dahil tinakpan nila ang isang bagay? Ano iyon, Marco? Sabihin mo sa akin. Sa wakas, inangat ni Marco ang kanyang tingin. At sa mga mata nito, nakita ni Liana ang isang bagay na hindi niya inaasahan, takot. Purong, hindi adulteradong takot. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang tunog ng isang message notification mula sa cellphone ni Marco na nasa ibabaw ng mesa. Napasulyap si Marco dito. At sa isang iglap, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malala, pagkataranta. Sinundan ni Liana ang tingin nito. Ang screen ng cellphone ay umilaw, ipinapakita ang isang preview ng mensahe. Mula kay Belle. Hindi niya sinasadyang mabasa, ngunit malinaw ang mga salita. Kamusta na ang tatay mo? I heard nasa ospital siya. Sana okay lang siya. Mahirap pa naman ang buhay ngayon. One wrong move at baka lalong maging komplikado ang lahat. At sa ilalim ng text, isang larawan. Isang larawan ng harapan ng ospital kung nasaan ang kanyang ama. Isang panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Liana. Hindi iyon isang simpleng pangangamusta. Iyon ay isang banta. Isang malinaw, tahimik at nakakakilabot na banta. Tumingin siya muli kay Marco. Ang mukha nito ay namumutla na parang papel. Nakita niya ang gyera sa loob ng mga mata nito, ang pagitan ng pagsasabi ng totoo at ang takot sa kung anong kayang gawin ng mga Cruz.
Huminga ng malalim si Marco. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo. At nang imulat niya itong muli, ang Marco na puno ng takot at pagsisisi ay nawala. Ang humarap sa kanya ay isang estranghero. Isang taong may malamig at hindi matinag na mga mata. Kinuha niya ang litrato mula sa mesa, tinitigan ito ng walang emosyon, at pagkatapos ay dahan-dahang binalik ito kay Liana. Walang kinalaman ang mga Cruz dito, sabi niya, ang boses ay patag at walang buhay. Nagkataon lang na nandoon ang truck nila. Maraming dumadaan sa kalsadang iyon. Isa lang itong malungkot na aksidente, Liana. Wala nang iba. Napatitig si Liana sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagkataon lang. Marco, nakita ko ang takot sa mga mata mo kanina. At ang mensahe ni Beldy. Si Bella ay nag-aalala lang, puto ni Marco sa kanya, ang tono ay nagiging mas matigas. Masyado mong binibigyan ng kulay ang lahat. Gumagawa ka ng mga kwento sa isip mo na wala namang katotohanan. Ang bawat salita niya ay parang isang suntok sa sikmura ni Liana. Nakikita niya itong nagsisinungaling. Ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay pilit, kontrolado, at puno ng kasinungalingan. Liana, itigil mo na to, pagpapatuloy ni Marco. 10 taon na ang nakalipas. Ang paghuhukay sa nakaraan ay wala nang maidudulot na maganda. Masasaktan ka lang. Masasaktan lang tayong lahat. Tanggapin mo na lang ang nangyari. Ang huling pag-asa sa puso ni Liana, ang pag-asang sa kabila ng lahat, pipiliin ni Marco ang tama, ang totoo, ay tuluyang namatay. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang lalaking nakasama niya sa dilim ng silid-aklatan. Ito ang Marco na pinili ang sariling kaligtasan. Ang Marco na pinili ang mga Cruz. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa galit. Ito ay pagkabigo. Isang pagkabigo na sumira sa huling hibla ng tiwala na posibleng namamagitan pa sa kanila. Tama ka, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng isang bagong klase ng lamig. Kasalanan ko. Nag-aaksaya lang ako ng panahon. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya, dala-dala ang litrato na ngayon ay parang isang piraso ng basura na lang. Bawat hakbang papalayo sa opisina ni Marco ay isang hakbang papalayo sa anumang posibleng koneksyon na mayroon sila. Ang pinto ay hindi niya isinara ng malakas. Dahan-dahan niya itong isinara, isang tahimik at pinal na pagtatapos. Nang araw na iyon, hindi na pumasok sa opisina si Liana. Umuwi siya, nag-empake ng ilang gamit, at nagpunta sa bahay ng kanyang tiyahin sa kabilang bayan. Kailangan niya ng distansya. Kailangan niyang mag-isip. Kinabukasan, isang puting sobre ang maayos na nakapatong sa mesa ni Eng de Leon. Sa loob nito, isang maikli at formal na liham. Ang resignation letter ni Liana Santos. Nang mabalitaan ito ni Marco, napatakbo siya sa opisina, umaasang maabutan pa si Liana. Ngunit wala na. Ang mesa nito ay malinis na, walang bakas na minsan ay may isang babaeng puno ng pag-asa na umupo doon. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng walang laman na opisina. Pinili niyang protektahan si Liana mula sa banta ng mga Cruz sa paraang alam niya, ang itulak ito palayo. Ngunit sa paggawa nito, nawala sa kanya ang lahat. Nawala ang katotohanan. Nawala ang tiwala. At nawala na rin si Liana. Ang bawat sulok ng kanyang maliit na apartment ay sumisigaw ng pangalan ni Liana. Hindi dahil sa naroon ito, kundi dahil sa matinding kawalan nito. Ang katahimikan ay hindi nakapayapaan, ito ay isang malawak at malamig na espasyo na pinupuno ng kanyang mga pagsisisi. Nakaupo si Marco sa gilid ng kanyang kama, hawak ang kanyang ulo, habang ang mga salita sa resignation letter ni Liana, na ikinuwento sa kanya ni Eng de Leon, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Personal reasons, immediate effectivity. Personal reasons. Siya ang personal na rason na iyon. Ang pag-alis ni Liana ay mas masakit kaysa sa inakala niya. Ito ay isang pisikal na sakit, isang bigat sa kanyang dibdib na hindi nawawala. Akala niya, sa pagpili niyang magsinungaling, pinoprotektahan niya ito. Ngunit ngayon, habang nakatingin siya sa kawalan, naunawaan niya ang kanyang malaking pagkakamali. Hindi niya ito prinotektahan.
Ikinulong niya ito sa parehong kasinungalingan na kumulong sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang katahimikan niya ay hindi kalasad, isa itong lason. Ang mas masakit pa ay ang huling tingin nito sa kanya. Hindi galit, hindi puot, kundi isang basag na pagkabigo. Ang tingin ng isang taong sumuko na. At sa pagsuko nito, parang sumuko na rin ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Tumayo siya. Naglakad-lakad sa loob ng kanyang kwarto na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Tama na. Sobra na. 10 taon siyang yumuko sa takot. 10 taon siyang nagtago sa anino ng kasalanan. 10 taon siyang nagbayad para sa isang krimen na hindi pala kanya ng buo. Ngayon, sa pag-alis ni Liana, wala nang natitira sa kanya para protektahan kundi ang katotohanan. Hindi na ito para sa kanya. Hindi na ito para sa pagpapatawad sa sarili. Para na ito kay Liana. Kinabukasan, may bagong apoy sa mga mata ni Marco. Isang malamig at tahimik na determinasyon. Tinapos niya ang kanyang mga klase ng may profesionalismo, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Habang papalubog ang araw at unti-unting nababawasan ang mga tao sa eskwelahan, alam niya kung sino ang kailangan niyang kausapin. Ang kantin ay halos sarado na. Ang amoy ng nilutong pagkain ay napalitan na ng amoy ng panlinis. Si Aling Nena, ang matandang babae na namamahala sa kantin, ay nag-iisa, nagpupunas ng mga mesa. Ang mukha nito ay laging may ngiti para sa lahat, ngunit ngayon, mukha itong pagod. Aling Nena, tawag ni Marco, ang boses niya ay mahina ngunit sapat na para marinig. Lumingon ito, at sa pagkakita sa kanya, ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng bahagyang kaba. Ay, Sir Marco. Ginabi na po kayo. May kailangan po ba kayo? Sarado na ho kami. Alam ko po, sabi ni Marco, dahan-dahang lumapit. May gusto lang po sana akong itanong. Saglit lang po. Tungkol saan po, sir, tanong nito, habang pinagpapatuloy ang pagpupunas sa mesa, umiiwas sa kanyang tingin. Huminga ng malalim si Marco. Tungkol po sa aksidente. 10 taon na po ang nakalipas. Sa pagbanggit ng salitang aksidente, biglang huminto sa pagpupunas si Aling Nena. Binitawan nito ang basahan sa mesa. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Sir, matagal na po iyon. Bakit pa po natin hinuhukay? Dahil may mga bagay po na kailangang malaman, giit ni Marco. Aling Nena, natatandaan ko po noong gabing iyon, pauwi na rin po kayo. Nakita ko po ang tricycle ninyo na hindi kalayuan sa pinangyarihan. Umiling si Aling Nena, ang takot ay mas nagiging halata. Naku, sir, wala po akong nakita. Madilim. Malakas ang ulan. Dumiretso lang po ako ng uwi. Aling Nena, pakiusap po, sabi ni Marco, ang boses ay nagiging mas mapilit, ngunit may halong pakiusap. Alam kong may nakita kayo. Kahit ano. Kahit maliit na detalye. Wala nga po, sir, mabilis na sagot nito, tila gustong tapusin ang usapan. Pasensya na po, kailangan ko na pong magsara. Nakita ni Marco ang takot sa mga mata nito at naunawaan niya. Hindi niya ito makukuha sa pilitan. Kailangan nitong makita ang bigat ng sitwasyon. Kailangan nitong makita ang bigat na pasan-pasan niya. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang determinasyon ay napalitan ng purong, hindi adulteradong sakit. Si Liana po umalis na siya, sabi niya, ang boses ay basag. Nag-resign na po siya. Dahil sa akin. Dahil sa mga kasinungalingan. Natigilan si Aling Nena. Tinitigan siya nito. Sinubukan ko pong itago ang totoo para protektahan siya. Pagpapatuloy ni Marco, hinahayaan ang lahat ng emosyon na bumuhos. Pero lalo ko lang po siyang sinaktan. Nagsinungaling po ako sa kanya ulit, Aling Nena. Tiningnan niya po ako na parang wala na akong pinagkaiba sa mga taong gustong manakit sa kanya. At iyon po ang hindi ko na kaya. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Marco. Hindi na po ito para sa akin. Wala na po akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Gusto ko lang pong malaman niya ang totoo. Kahit iyon na lang po. Kahit iyon na lang ang maibigay ko sa kanya. Ang katotohanan. Pakiusap, Aling Nena. Tulungan niyo po ako. Ang pag-amin ng isang lalaking laging tinitingala, ang pagbasag ng kanyang imahe sa harap nito,
ay tila isang malakas na alon na sumira sa pader na itinayo ni Aling Nena sa loob ng 10 taon. Unti-unting napaupo si Aling Nena sa isang silya, ang mukha ay tinakpan ng kanyang mga kamay. Narinig ni Marco ang mga pigil na hikbi nito. Diyos ko, patawarin mo ako, umiiyak na sabi nito. Patawarin mo ako. Lumapit si Marco at umupo sa tapat nito. Hinintay niya itong magsalita. Nakita ko, nagsimula si Aling Nena sa pagitan ng mga hikbi. Nakita ko lahat. Ang truck na iyon hindi lang iyon dumaan. Ginipit niya ang kotse mo, Sir Marco. Nakita ko kung paano kanya itinulak palabas ng linya. Pagkatapos ng banggaan bumaba ang driver. At maya-maya, may isa pang kotseng dumating. Itim. Mamahalin. Bumaba si Emily Cruz. Parang huminto ang paghinga ni Marco. Nakita ko siyang kausapin ang driver ng truck. Nakita ko siyang kausapin ang ibang mga taong huminto para tumulong. Nakita ko siyang mag-abot ng pera, sir. Makakapal na pera. Para manahimik sila. Para sabihing wala silang nakita. Lumapit siya sa akin, ang mga mata niya, sinabi niyang kung ayaw kong madamay ang pamilya ko, mananahimik ako. Natakot ako, sir. Sobrang natakot ako. Ang kwento ni Aling Nena ay nagkumpirma sa lahat ng hinala ni Marco. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong bumigat, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong liwanag. Ang liwanag ng katotohanan. Ang driver kilala niyo po ba? Tanong ni Marco. Tumango si Aling Nena, pinupunasan ang kanyang mga luha. Taga rito rin siya dati. Isang mabait na tao, pero nagipit lang siguro. Umalis siya ng probinsya ilang linggo lang pagkatapos ng aksidente. Hindi na namin siya nakita. Ano pong pangalan niya? Tanong ni Marco, ang kanyang puso ay kumakabog. Tumingin si Aling Nena sa kanya, ang mga mata ay puno ng takot, ngunit mayroon na ring determinasyon. Hanapin mo siya, Sir Marco. Hanapin mo si Mang Cardo. Ang mga araw ni Liana sa bahay ng kanyang tiyahin ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng katahimikan. Ang galit na dati nag-aalab sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang pagod na pamamanhid. Para siyang isang sundalong sumuko sa gitna ng digmaan. Wala nang lakas para lumaban. Wala nang luha para iyakan ang mga sugat. Tinanggap na niya. Tinanggap niya na may mga laban na hindi mo kayang ipanalo at may mga tao na hinding-hindi magbabago. Si Marco ay isa sa kanila. Isang hapon, habang nakaupo siya sa beranda at nakatingin sa kawalan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit pamilyar. Sinagot niya ito. Liana? Si Josie ito, mula sa office. Ang boses ng dati niyang katrabaho ay puno ng pag-aapura. Kamusta ka na? Ayos lang, Ma'am Josie. Bakit po kayo napatawag? Mahinang sagot ni Liana. May General Assembly ang IFI at School Board ngayon. Tungkol sa mga plano para sa Foundation Day, sabi ni Josie, ang kanyang boses ay bumubulong na. Naka-livestream sa Facebook page ng school. Panoorin mo. Bilisan mo, Liana. Pakiusap. Panoorin mo. Bago pa man makapagtanong si Liana, ibinaba na ni Josie ang tawag. May halong pagtataka at kaba, binuksan ni Liana ang kanyang Facebook. Hinanap niya ang page ng Santa Esperanza National High School. At doon, nakita niya ang live video. Ang kamera ay nakatutok sa entablado ng school auditorium. Nakaupo sa isang mahabang mesa ang mga miyembro ng school board, sa pangunguna ni A. De Leon. At sa pinakagitna, ang chairman ng board, na siyang nagsasalita ngayon, si Emily Cruz. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng otoridad, nagsasalita tungkol sa integridad at karangalan ng kanilang institusyon. Sa tabi niya, nakaupo si Belle, ang larawan ng isang perpekto at mapagmahal na anak, ang mga mata ay nagniningning sa paghanga sa kanyang ama. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Liana sa kanyang dibdib. Pinatay na sana niya ang video, ngunit may pumigil sa kanya. Ang pakiusap sa boses ni Josie. Kaya nagpatuloy siya sa panonood. Bigla, ang dalawang malaking pinto sa likod ng auditorium ay bumukas ng malakas. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ng ulo ay napalingon sa likuran. Maging ang kamera ng livestream ay napabaling doon. Pumasok si Marco. Hindi siya nag-iisa.
Sa likod niya ay si Aling Nena, ang mukha ay puno ng takot ngunit may determinasyon. At sa likod ni Aling Nena, isang matandang lalaki na payat at humihingal, bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Si Mang Cardo. Naglakad silang tatlo sa gitnang pasilyo, dire-diretso patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ni Marco ay mabigat, sinadya at hindi nag-aalinlangan. Huminto ang lahat ng nasa entablado. Ang mukha ni Elvis Cruz ay nagbago mula sa pagiging kampante tungo sa pagiging galit. Ang mga mata ni Belle ay nanlaki sa pagkabigla at pagtataka. Anong ibig sabihin nito, Ding Reyes? Sigaw ni Elvis Cruz sa mikropono. You are disrupting an official meeting. Hindi sumagot si Marco. Umakyat siya sa entablado, kinuha ang isa pang mikropono mula sa stand. Tumingin siya sa mga miyembro ng board, sa mga magulang, sa mga gurong naroroon. At sa huli, tumingin siya ng diretso sa kamera, na para bang alam niyang nanonood si Liana. Patawad sa abala, nagsimula siya, ang boses ay kalmado ngunit umalinggaw sa buong auditorium. Ngunit may isang aralin sa kasaysayan na kailangang itama. Isang kasaysayan na 10 taon nang nababalot sa kasinungalingan. Namula ang mukha ni Elvis Cruz. Walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Security, ilabas ang taong ito. Ngunit walang gumalaw. Ang lahat ay nakikinig. 10 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Marco, isang aksidente ang naganap na sumira sa buhay ng isang pamilya at nagkulong sa akin sa kasalanan. Ang kwentong alam ng lahat ay nawalan ako ng kontrol sa aking sasakyan. Iyon ay isang kasinungalingan. Tumingin siya kay Elvis Cruz. Ang totoo, ang kotse ko ay ginipit at itinulak ng isang 10-wheeler truck. Isang truck na pag-aari ng cruise shipping lines. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa auditorium. Si Belle ay napatayo. How dare you? Nananahimik ang pamilya ko at sisiraan mo ng ganito. Hindi ko ito sinisira, Belle. Isinisiwalat ko lang ang totoo, sagot ni Marco bago ibinaling ang tingin sa audience. Narito ang isang saksi na nakakita sa lahat. Itinuro niya si Aling Nena na nanginginig na lumapit sa mikropono. Nakita ko po, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Nakita ko po ang truck. At nakita ko po si Elvis Cruz na magbayad ng mga tao para manahimik. Isang kasinungalingan. Gawa-gawa lang ng isang tindera, sigaw ni Elvis Cruz, ngunit ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo. Kung ganoon, sabi ni Marco, baka mas maniwala kayo sa taong mismong nagmamaneho ng truck. Lahat ng mata ay napunta kay Mang Cardo. Dahan-dahan itong lumapit, tinulungan ni Marco. Nanginginig ang buong katawan nito. Tumingin ito kay Elvis Cruz, ang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Patawarin niyo po ako, umiiyak na sabi ni Mang Cardo, ang boses ay basag. 10 taon ko pong dinala ito. 10 taon akong hindi pinatulog ng aking konsensya. Tumingin ito sa mga miyembro ng board. Tama po siya. Si Sir Marco inosente po siya sa nangyari. Inutusan po ako ni Elvis Cruz na harangin ang kotse niya para hindi siya makaabot sa pier. May kailangan daw pong itagod. Isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos pagsabog. Gumuho ang mundo ni Elvis Cruz. Napaupo siya sa kanyang silya, hindi makapagsalita, ang mukha ay namumutla. Si Belle ay napatingin kay Marco, hindi na galit, kundi puno ng isang basag na pagtataksil. Ang lalaking sinubukan niyang kontrolin, ang lalaking minahal niya sa isang ma-possessive na paraan, ang siyang nagwasak sa lahat. Sa bahay ng kanyang tiyahin, nanginginig ang cellphone sa mga kamay ni Liana. Ang mga luha ay malayang bumabagsak mula sa kanyang mga mata, bumabasa sa screen. Hindi ito mga luha ng saya. Ito ay mga luha ng paglaya. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon, ang galit, ang puot, ang pagkabigo, ay unti-unting umaalis sa kanyang dibdib, na parang isang malaking baha na sa wakas ay nakahanap ng labasan. Ang huli niyang nakita bago tuluyang lumabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha ay ang pagpasok ng 2 unipormadong pulis sa auditorium. Naging laman ng balita sa buong probinsya ang eskandalong kinasangkutan ng pamilya Cruz. Ang paghuhukom sa Santa Esperanza, iyon ang tawag ng lokal na dyaryo. Araw-araw, may bagong detalye na lumalabas, ang tungkol sa iligal na kargamento na sinusubukang itago ni Elvis Cruz, ang tungkol sa paninikil sa mga testigo,
at ang tungkol sa 10 taong pananahimik na sa wakas ay nabasag. Para kay Liana, ang mga balitang iyon ay parang isang malayong ingay. Ang tunay na epekto ng katotohanan ay hindi maingay. Ito ay isang malalim at umaapaw na katahimikan sa kanyang puso. Ang galit na naging pundasyon ng kanyang pagkatao sa loob ng isang dekada ay nawala. At sa pagkawala nito, naiwan ang isang malawak na espasyo, isang espasyong hindi niya alam kung paano pupunuin. Umuwi siya sa kanilang bahay makalipas ang ilang araw. Sinalubong siya ng kanyang ama, hindi sa wheelchair, kundi nakatayo, nakasandal sa isang saklay. Ang mga mata nito ay may bagong kislap. Ang unang yakap nila ay walang salita, tanging mga luhang maihalong lungkot at gaan. Sa wakas, malaya na rin sila. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa kanilang munting hardin, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa, isang pamilyar na tunog ng motor ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Narinig niya ang marahang pagbukas ng gate at ang mga yabag na lumalapit. Huminto ito sa kanyang likuran. Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa pagdidilig, ang bawat patak ng tubig sa mga dahon ay tila isang segundong lumilipas. Liana. Ang boses ni Marco ay mahina. Walang bahid ng otoridad ng isang guro o ng pagmamadali ng isang taong may gustong patunayan. Ito ay boses lang ng isang lalaking pagod. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Marco. Nakatayo sa ilalim ng araw, ang kanyang mukha ay may mga bagong guhit ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata niya ay malinaw na ngayon. Wala na ang takot. Wala na ang bigat. Tanging isang malalim na kalungkutan at isang hindi masabing pag-asa. Ang kanyang ama ay lumabas mula sa pinto, nakita si Marco. Huminto ito, tinitigan ang lalaking naging dahilan ng kanyang paghihirap. Walang galit sa mga mata ni Mang Romy. Tanging isang mahabang, tahimik na pagtatasa. Pagkatapos, tumango ito ng bahagya kay Marco, bago pumasok muli sa loob, isinasara ang pinto ng marahan para bigyan sila ng espasyo. Ang kilos na iyon ay mas malakas pa sa anumang salita. Isang tahimik na pagpapahintulot. Isang pag-unawa na ang pag-uusap na ito ay para sa kanilang dalawa na lang. Naiwan silang dalawa sa hardin, napapalibutan ng mga bulaklak na nagsisimula ng mamukadkad muli. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng lupa at ng papalubog na araw. Umupo si Liana sa isang maliit na upuang gawa sa kawayan sa may beranda. Sumunod si Marco, umupo sa kabilang dulo, pinapanatili ang isang magalang na distansya. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng mag-ingay at ang malayong tunog ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ang katahimikang ito ay iba na. Hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon sa silid-aklatan o ang katahimikang puno ng galit sa opisina. Ito ay isang katahimikang mabigat sa bigat ng 10 taong nasayang, ngunit mayroon ding espasyo para sa paghinga. Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Patawad, Liana, sabi niya, ang boses ay halos hangin lang. Patawad sa lahat. Ang di lahati na iyon ay sumakop sa bawat araw, bawat luha, bawat pangarap na nawala. Ang aksidente. Ang mga kasinungalingan. Ang kanyang kaduwagan. Tumingin si Liana sa kanya. Ang mga mata niya ay kalmado na, parang isang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Patawad din, Marco, sagot niya, at nagulat si Marco sa kanyang sinabi. Patawad sa galit. Sa puot na binitbit ko ng napakatagal. Ikinulong kita sa alaala ng gabing iyon at hindi ko nakita na ikaw din pala, kasama kong nakakulong. Sa pag-amin na iyon, isang bagay ang nabasag sa loob nilang dalawa. Ang huling pader na gawa sa pride at sakit. At nagsimula silang umiyak. Hindi ito isang maingay na pag-iyak. Ito ay isang tahimik na pag-agos ng mga luha na matagal nang naipon. Umiyak si Marco para sa binatang siya na natakot at nagpadala sa sistema. Umiyak si Liana para sa dalagitang siya na nawala ng pangarap. Umiyak sila para sa 10 taon na hindi na maibabalik. Ngunit higit sa lahat, umiyak sila dahil sa wakas, tapos na. Ang bigat ay naalis na. Nang tumahan na sila, tanging ang paminsan-minsang pagsinghot na lang ang maririnig. Pinunasan ni Liana ang kanyang mga pisngi. Gumaan ang kanyang pakiramdam na parang isang lagnat na sa wakas ay pinawisan na.
Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay namumula ngunit puno ng isang bagong klase ng sinseridad. Hindi ako humihingi ng kapatawaran, Liana. Hindi pa ngayon, sabi niya. Ang hinihiling ko lang bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon. Isang pagkakataon na magsimulang muli. Hindi sumagot si Liana. Tinitigan lang niya ito. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang halimaw na sumira sa buhay niya. Hindi rin niya nakikita ang bayaning nagligtas sa kanya. Ang nakikita niya ay si Marco lang. Isang taong nagkamali, isang taong naduwag, ngunit sa huli, isang taong piniling gawin ang tama, gaano man kabigat ang kapalit. Ang tingin niya ay hindi na puno ng galit o puot. Ito ay isang tinging malinaw, tahimik, at puno ng isang bagay na matagal nang nawala, kapayapaan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa isang malinis na drafting table. Ang mga lapis ay nakaayos ng maigi, ang mga square at triangle ay nakasabit sa gilid. Sa gitna ng mesa, isang laptop ang nagpapakita ng isang komplikadong model ng isang modernong bahay na may malalaking bintana at isang hardin sa bubong. Nakatitig dito si Liana, ang kanyang mga daliri ay marahang nagtatype sa keyboard. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat linya, bawat pader, bawat sukat sa digital na blueprint na iyon ay kanya. Hindi na siya nagtatayo ng mga pader sa paligid ng kanyang puso, nagdidisenyo na siya ngayon ng mga totoong tahanan. Ang online course sa architecture na kinuha niya ay mahirap, lalo na't matagal siyang nahinto. Ngunit sa bawat gabing pagpupuyat, sa bawat proyektong natatapos, nararamdaman niyang unti-unti niyang binubuo muli hindi lang ang kanyang pangarap, kundi ang kanyang sarili. Ang pera mula sa danyos na ibinayad sa kanila ng pamilya Cruz ay nakatulong, ngunit ang tunay na puhunan ay ang kanyang sariling determinasyon. Sa kabilang banda ng bayan, sa loob ng isang pamilyar na silid-aralan sa Santa Esperanza, si Marco Reyes ay nakatayo sa harap ng kanyang mga estudyante. Ang kasaysayan, sabi niya, habang naglalakad sa harap ng klase, ay hindi lang listahan ng mga petsa at pangalan. Ito ay kwento ng mga pagpili. Ang bawat desisyon, maliit man o malaki, ay may ripple effect na umaabot sa hinaharap. Ang aral, huwag matakot harapin ang katotohanan ng inyong nakaraan dahil doon lang kayo tunay na makakalikha ng isang mas magandang kinabukasan. May kakaibang gaan sa kanyang pagtuturo ngayon. Ang dating bigat sa kanyang mga balikat ay nawala na. Ang mga ngiti niya sa kanyang mga estudyante ay totoo na, hindi na isang maskara para pagtakpan ang sakit. Pagkatapos ng eskandalo, inalok siya ni Enif de Leon ng mas mataas na posisyon, ngunit tinanggihan niya ito. Nananatili siyang guro. Dito, sa harap ng pisara, sa paghubog ng mga isipan, dito niya natagpuan ang kanyang tunay na pagtubos. Hindi sila nagmamadali. Pagkatapos ng pag-uusap nila sa hardin 6 na buwan na ang nakalipas, nagbigayan sila ng espasyo. Walang mga pangako. Walang mga pilit na pag-uusap. Ang kailangan nila ay hindi isang biglaang pag-iibigan, kundi isang mahabang panahon ng paghilom, isang paghilom na kailangan nilang gawin ng mag-isa. Paminsan-minsan, may mga text message. Isang simpleng kamusta ka na, mula kay Marco. Isang larawan ng isang magandang disenyo ng bahay na ipinapadala ni Liana, na may caption na, "Look, I made this." Mga maliliit na sinulid ng koneksyon na dahan-dahang humahabi ng isang bagong pundasyon. Isang Sabado ng hapon, pumasok si Liana sa isang maliit na coffee shop sa bayan para mag-aral. Umorder siya ng kanyang paboritong kape at umupo sa isang sulok malapit sa bintana. Habang inilalabas niya ang kanyang laptop, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa counter. "Isang Amerikano, please." Napalingon siya. Si Marco. Nagkatinginan sila. Walang pagkagulat, walang pagkailang. Tanging isang mainit at pamilyar na pagkilala. Ngumiti si Liana. Ngumiti pabalik si Marco. Kinuha nito ang kanyang kape at lumapit sa kanyang mesa. "Is this seat taken?" Tanong nito, na parang dalawang estranghero na nagkikita sa unang pagkakataon. "It's all yours," sagot ni Liana. Umupo si Marco sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan lang nila ang isa't isa, ang samyo ng kape at ang mahinang jazz music sa paligid ang tanging saksi. Ang pag-uusap nila ay madali at natural. Tungkol sa kanyang mga proyekto sa eskwela. Tungkol sa mga nakakatawang sagot ng mga estudyante ni Marco sa exam, tungkol sa kanyang ama na ngayon ay nag-aalaga na ng sarili nitong vegetable garden.
Mga simpleng kwento ng buhay. Mga kwento ng isang bagong simula. Alam mo, sabi ni Marco, habang hinahalo ang kanyang kape, ang ganda ng mga disenyo mo. Nakita ko yung pinost mo online. Salamat, sabi ni Liana, bahagyang namula. Medyo marami pa akong kailangang matutunan. Pero magaling ka na. Nakikita ko na ang mga bahay na itatayo mo balang araw. Tumingin si Liana sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong bayan. Tumingin siyang muli kay Marco. Gusto mo bang makita? Tanong niya, isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang alin? Ang pinakauna kong disenyo. Ang pangarap kong bahay. Tumango si Marco, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Gusto ko. Tumayo silang dalawa at sabay na lumabas ng coffee shop. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Hindi sila magkahawak kamay. Ngunit ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit habang naglalakad sila. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ang mga sugat, bagamat naghilom na, ay mag-iiwan ng mga peklat. Ngunit habang naglalakad sila sa ilalim ng ginintuang langit, hindi na sila ang mga taong nakakadena sa isang malagim na kahapon. Sila ay sina Liana at Marco, dalawang kaluluwang sinubok ng tadhana, dinurog ng kasinungalingan, ngunit sa huli, pinili ang pagpapatawad at ang pag-asa. Sila ay dalawang taong handa nang isulat ang kanilang bagong simula nang magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Liana. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa, at pagpapatawad. Bawat kabanata na aming isinulat ay inialay namin sa inyo, na matyagang sinubaybayan ang bawat pagsubok at tagumpay ng ating mga bida. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. May mga pagkakataong nadala kami sa bigat ng kanilang mga pasanin, nalungkot sa kanilang mga pagkabigo, at naluha sa kanilang mga tahimik na pag-iyak. Ngunit sa bawat salitang aming isinulat, ang nangingibabaw ay ang paniniwala na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom. Naway ang kwento ni na Marco at Liana ay magsilbing paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali, minsan, ito ay isang mahirap na pagpili, ang pagpiling magpatawad kaysa magtanim ng galit, ang pagpiling harapin ang katotohanan kaysa manatili sa kasinungalingan, at ang pagpiling bigyan ng isa pang pagkakataon hindi lang ang iba, kundi pati na rin ang ating mga sarili. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagkakamali, kundi sa kakayahang bumangon at itama ang landas. Muli, maraming salamat. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa susunod nating paglalakbay. Kung mayroon kayong saloobin o aral na napulot mula sa kwentong ito, inaanyayahan namin kayong ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga puso.